only a written plan on how to manage your what? Money. Money coming in should be written down. Money going out should be written down. Money coming in should be written down. Money going out should be written down. Nothing more, nothing less. Dapat kung pera pumapasok, nililista. Yung pera lumalabas, nililista. Next question. Sino sa inyo dito, at the end of the year, ito parating tanong nyo. Okay naman kinita ko last year, pero saan napunta ang kinita ko? Tanong nyo? Yes or no? Yes. Para sa taong nagtanong, ibig sabihin wala kang ka-budget. Kasi kung titignan mo yung definition ng budget, nililista mo ang pumapasok, nililista mo ang umalabas. Pag nililista mo talaga at nagbabudget ka, kailangan alam mo saan. You got to know where your money is going in order for you to know where you are heading. If you don't know where your money is going, there are only two directions. Number one, financial freedom. Number two, financial disaster. There's nothing in between. Hindi ba napapansin, pag may pera talaga may ganhawa, pag wala talagang pera mahirap? It's always extreme. So, by saying that, first things first, I'm going to teach you the 3 Ds of budgeting. Everybody say 3 Ds. 3 Ds. First D of budgeting is the word called determine. Everybody say determine. Determine. Una, alamin mo. Alamin mo ano ibig sabihin talaga ng pagpabudget. Kailangan ilista mo. Okay? Kailangan nakalista. Sino sa inyo mga breadwinners dito? Pagkataas sa mga breadwinners. Sino sa inyo mga bread-eaters dito? Pagkataas sa mga breadwinners. Dalawa lang sa breadwinners sa bread-eater. Rice eater. Now, if you are a breadwinner here, can you please, ito lang, call for a family meeting. When you say call for a family meeting, patawag mo yung mga pamilya mo, yung lahat gumagastos, sabihin mo for the next 60 days. Everybody say 60 days. 60 days. Sabihin mo sa kanila, palista mo lahat ng kanilang ginagastos. Ilista sa papel kung anong ginagastos. Sabihin mo sa anak mo, anak, huwag kang bababa ng jeep hanggat di ka binibigyan ng resibo. Whatever na makakukunin. Jeep, lista. Bumili ng soft drinks, lista. Bumili ng chippy, lista. Huwag mo pa, huwag mo sabihin, oy, magtipid ka. No. Just ask them to write down their what? Expenses. Why 60 days? Kasi pag 30 days ko lang pinalista, hindi pa consistent yung buying habits. Nag-gets nyo? Yes. So you have to ask them to write 60 days. Okay. Bakit cheeky mahalaga na ilista? Bakit mahalaga ilista? Ngayon, ilabas nyo yung listahan na pinasulit ko sa inyo. Yung listahan. Diyan? Question. Sino sa inyo dito na imbitahan sa birthday, anniversary, binyag, kasal? Paki-check na yung gift expense na dyan. Wala. Wala. Magkano minimum damage? Minimum. Pag na-imbitahan ka. 1,000. 500. Kung maimbitahan ka lang ng 2 times in a month, 2 times 1,000 in a month times 12 months, that's 12,000 a year. 12,000 a year. Gift expense. Pag wala dyan sa expense mo, sa monthly mo, saan mo kukunin? Saan? Saan? Ito, tignan nyo. Gusto nyo malaman saan? Yes or no? Yeah. Dito. Hangin. Sino sa inyo dito may mga anak at may mga birthday? Happy birthday to you. Pakicheck na yung birthday expense. Magkano minimum? Konting pakain, regalo, magkano? 5 to 10, tama? Ilang anak mo? 2. Sa 5,000 lang, 10,000 a year. Saan mo ulit kukunin pag wala? Ang alam ko, ang kulay ng buhok ng dalagang Pilipina ay hindi po brown, itim. Pakicheck na. Yung sa lolo dyan? 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 Mga magkano? Magkano? Kumita pa nga yan pagpapakulay eh. Ang natural yan, Hindi, natural. kung pinagkiyakitaan niya yung pagpapakulay ng buhok. Ang tax company expect. Ayan na. Ganda ha. Hindi, di ba? Di ba? Pa-highlight, pa-keratin, pa-ribbon, di ba? Mga magkano yan? 2,000 to 3,000 per visit. You do it 2 times a year, 6,000. Saan mo rin kukunin? Hello? Alam mo, hindi ko na patatagalin. Alam mo, I can go on and on. Masashock kayo. You will be shocked and surprised. Ang dami pala natin gastusin, hindi nakalista. End of the month, kaka-umpisa lang. Are you here? Yes. Next. So, ngayon, ano yung kahalagahan ng envelope? Like, for example, pamamalengke, wet market. Sino sa inyo namamalengke?
Ako, namamalengke sa bahay. Okay? So, 3 times kami namamalengke per month. Alam mo, ang budget ko 5,500 pag ako namalengke. Naka-envelope yun, 5,500. Alam mo magkano sa gulay, sa karne, isda, alam ko lahat yun. So, natandaan yung ondoy. Yung ondoy, nag-umondoy. After a week, namalengke ako, bumili ako ng gulay. Ang gulay ko, alam ko, 800 lang maximum. Maximum siguro, 900, push na yun. Nung sinisigil na ako, same amount of vegetables sa suki ko, 1-2. Sabi ko, wala namang galunan. Pati ako tinatanong, sir, pasensya na, yung polo doble. Yung, doble rin. Yung, tawag nito, yung repolyo doble, yung carrots doble yung presyo. Yung carrots, gawin mo na lang kalahating kilo. Yung repolyo, balikan ng kangkong. No, in other words, pinababa ko sa kanya from 1 to 2, 900. Kasi yun lang yung budget ko eh. Sige, ayaw nagniwala sa ginagawa na ganito, dali mo yung buong wallet mo. Alam mo nangyari? Binakyod na, tinamaan na pala kuryente mo at tubig mo, hindi mo alam. Tapos at the end of month, nag-short ka, nagtanong, ba't pa short? Wala mo kagatin na bili. Hindi mo alam kasi hindi mo hiniwala, hindi naka-envelope. Gets nyo? So, lahat talaga, lahat kailangan naka-envelope yan. Especially, FYI lang. Minsan, meron tayong nais bilhin sa buhay. Tama? Yun, naisipan mo lang. Uy, maganda, meron tayong pelo dito. Talaga? Okay. Saan mo kukunin ang pera? Hangin. Ito, kanina lang, bago ko pumunta dito, sabi ng misis ko, mahal. Ang tawag ko sa misis ko, mahal. Bakit? She's expensive. Sabi niya, sana may side table tayo. Sabi ko, sure. Why not? Step 1, sinabi sa kanya, gawa tayo ng envelope. Side table. Step 2, magkano? Diba? How much? Step 3, when? Diba? And then step 4, what? What are we going to do para kitain niya? Nag-gets nyo? Let's say, side table, 5,000. Example, 5. When? After 6 months. Okay? So, 6 months, 5,000 divided by 6 months. Magkano? 6 times 6, 7, 8. Okay, mga 850 positive spending. When you say positive spending, gagawa ka na ng envelope, pinaplano mo. Hindi mo siya bibilin hanggat hindi siya buo. Pwede pangalawa, gawin mo negative spending. Ano yung negative spending? Last month TV, 12 months, 0 interest. Walang arrive. Uy, Magic 6, 700 a month. Karaoke to the max tayo. Walang arrive. Pagdating ng billing statement, arrive. Ang tawag doon, negative spending. Like for example, another example, sino sa inyo gusto makabili ng ano you call this? Yung SLR na camera na maganda. Diba? Mga 30,000 yan, diba? 30. Sige. Ano study case kita? Ilang buwan? When? Hindi. When mo gusto bilhin? 10 years from now? 20? 1 year. Okay, 1. Gawin mo 10 months. 10 months from now. Okay, so ibig sabihin yan, you need to put 3,000 pesos a month. Kung create ka ng envelope, ang sulat mo sa envelope, SLR. Tama? Tapos 3,000 a month. Diba? Tapos next, how? Or what is the way? Paano kitaan yung 3,000? Tanongin mo sarili mo. Okay, magpapalud ka rin ba? Okay? Or magsa-sideline ka? Di ba? Mag-watcher ka. So you ask yourself, so, first month, nakahulog ka. Second month, third month, hanggang 10 months. Uy, consistent, naka 10 months ka. Good news, after 10 months, you can buy it in cash. Tama? Bad news, obsolete na yung model. Luma na eh. Hindi, joke lang. And then, good news, bumaba na yung presyo. Nag-gets nyo? Yes.
So, ask yourself, anything, lahat ng gusto nyo, starting today, everybody say starting today. Starting today. May gusto ka, gawa ka ng Envelope. okay, and make sure may laman ang iyong envelope. Baka hangin din naman. Envelope na, wala namang laman, hangin. Nagigets nyo? Again, the purpose of money is to make life. Kaya sabing mister, sinagsabing walang kasarian. Boom. Kanya-kanya, ha? Ang pakialaman, ha? Again, I would not really intrude on how you handle your finance. Pero again, unsolicited advice lang, is that kainin ang laman ng iyong tinig. Alam mo, sino dapat kumawag ng pera? Kung sino man sa inyong mag-asawa ang mas marunong at may disiplinang kumawag ng pera. Hindi, libro, dapat kami mga babae. Bakit? Simula ng aming ninunong galing kay Gabriela Sila, kami humahawak ng family budget. Okay. I will not contest that. Kung gusto mo babae, walang problema. Itong tanong ko, paano kung pinakasalan mo may sakit? Tuwing nakakita ng sale, nanginginig. Hindi, dapat mga lalaki. Paano pinakasalan mo ng lalaki? May bisyo, umiinom, nagsusugat ng mga babae. Kasi marami sila. Kaya corporation ang tawag ko doon, di ba? So, hihingi ng tulong. Kunyari, ikaw padre ng pamilya, kung may hawak ng pera, sasabihin sa'yo, anak, baka pwede matulungan yung bunso mo kapatid, 2.5. Kasi asset na para maka-enroll, para makatapos. Nay, talagang medyo tight lang kami. Gawin mo ng paraan. Sige kong sabi, naku, pag kinausap ng misis mo, 2 taon pa yun. Hindi, gawin mo ng paraan. Sige, gawin mo ng paraan. So, pinakutang mo, naintindihan namin yung misis. Si misis, at may lumapit sa'yo. Di ba may extra time 2.5? Oh? Di ba may extra? Oh? Doon na naman ni Milis, away na naman. Dapat nag-uusap na. Sige, next time. So, ngayon, ang nangyari, same month. Lumapit naman ang nanay ni Mrs. kay Mrs. Anak, baka pwede mapautang ng 1.5 kasi yung tatay mo, hindi pa nakukuha yung SSS pension since 1965. Sira daw kasi ang computer. Imagine mo, 65, may computer na tayo. Baka, di pa nakakapag-maintenance yan. Baka may mangyari. Sige, gawang paraan. Sige, sabi ko, Mr. Colin, kasi Mr. Since ikaw may hawak ng pera, baka pwede nung pautangin natin si nanay ng 1.5 kasi wala siya. Sagot ni Mr. Hindi pa sinisoli ni nanay. Ang ibig mo sabihin sa nanay mo, pwede sa nanay ko hindi. Tama ba na Hindi ko pa napansin, hindi ko lang alam, para sa mga taong married na dito, kadalasan ng away sa loob ng pamilya, hindi nag-umpisa sa loob. Kadalasan nagsisimula sa labas. Yes, man. Tama pala. Tama. Kaya nga. Parang ano? Kaya nga ito yun eh. Hello? Hi. Ito yun. Ibig sabihin, wala na nang tayong pakialaman sa mga kamag-anak kung malapit. Hindi. Gusto niya tumulong. Yes, ano? Yes. Allow me to give you some guidance if you want to help other people. Number 1, if you want to write this down. Number 1, charity starts at home. Everybody say, charity starts at home. Charity starts at home. Ang kawang gawa ay nagsisimula sa sariling pamamahay. Kung ikaw single ka dito, sino sa inyo mga single dito? Pakitaas mo. Ang prioridad mo asawa ay yung nanay mo, tatay mo, at kapatid mo. Tama? Pero pag oras na kinasal ka, sino prioridad mo? Asawa mo. Exactly. Dapat maliwanag yan sa mag-asawa. Ang prioridad na, hindi na mga magulang at kapatid. Ang unang prioridad, yung asawa at anak. Pag hindi maliwanag yan, maliwanag ka, gulo yun. Gulo. At ayaw ko makialam kung paano kayo mag-prioritize. That's your life. I'm not part of it. But let me tell you this, how many marriage I counsel, pag hindi tama ang mindset, ulit na naman ako, pag hindi tama ang mindset, mali ang action, mali pa rin ang result. That's number 1. Number 2, principle in helping people. Write this down. You can never give what you do not have. Number 2, you can never give what you do not have. Kung mismo ikaw wala, ano ibibigay mo? Wala. Pero alam mo, iba ang Pinoy. Because it's more fun in the Philippines.
Anong gagawin ng Pinoy? Pag wala, at pinangungutang, anong gagawin ng Pinoy? Mangungutang para iba. Again, with all due respect to you, kung ikaw single ka dito, kung gagawin mo yan, desisyon mo yan, buhay mo yan, kasi apektado ikaw lang. Pero pag ikaw may asawa, ginawa mo yan, ay hindi alam ng asawa mo, ang laki ng problema niyo. Bakit? Ang problema is ganito. Ang utang ng asawa ay utang mo. Kung ayaw maniwala, hindi ko lang alam, kung alam mo sa batas yung tinatawag na conjugal property. Kung ano pag-aari ng asawa mo, pag-aari mo. Kung yan, maganda kung maraming ari-arian. E paano kung utang ng asawa mo, utang mo rin. May bahay kayo, sinanla ng asawa mo na hindi mo alam. Tapos naremata. Nung inaremata na, kukunin na ng bangko. Pwede mo ba sabihin, uy, mag-iwan kayong kalahati, hindi ko alam yan, hindi ko pinirmahan yan, ha? Pwede? Pwede? Yun eh. Kaya dapat lahat ng mga perang pumapasok ay dapat pinag-uusapan ng mag-asawa. Kung hindi nyo pinag-uusapan yan, malaking gulo yan. This coming Saturday, actually, I'm going to speak for Sun Life. Ang mga kausap ko, yung mga kausap ko are people who are earning from 100,000 to half a million. Yan ang profile nila. Anong ituturo ko? Itong tinuturo ko sa inyo, yung family finance. It's money and what? Marriage. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang natin problema yung mga kumikita ng below 100,000 may problema. Let me tell you this. Yung mga kumikita na malaki, malaki rin problema. The more money you make, the more problem you have. As a matter of fact, I don't know if you believe in this quote, money is very relative. What do you mean? The more money you have, the more relatives you have. No money, no relatives. Di ba naman sinyo, pag wala kang pera, walang pakialam sa yung tao. Pag dumami yung pera mo, dumadami yung friendship mo. Kaya ito, makikiusap din ako sa inyo as husband and wife. Pag ikaw kumikita ka ng pera, may income ka, may ipon ka. Sino sa inyo may ipon kahit konti? Okay. Ako makikiusap sa inyo para kumanda lalo buhay nyo. Never, ever, 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 ever allow your friends and relatives to know how much money you're making and how much money you have in your savings account. Kasi kung pinaalam mo, like for example, pinaalam mo, sa kamag-anak incorporated mo, yari, lalo na, nabigyan ka ng bonus na hindi mo na-expect, o sinabi mo, 20,000 dumating sa bonus, pero nung kinenta mo sa relative mo, hindi mo naman tinapos ang kwento. Hindi mo sinabi na bago pa lumabag ang pera mo, ubus na. Pagbayad na ng obligasyon, meron kang babayaran. Tama mali. The following week, tumawag si relative. Nung tumawag si relative at sinabi sa'yo, uy, relative, baka pwedeng pautang naman, kahit 2,000 lang. Ang problema, wala ka ng kapera-pera. Ano sabihin mo sa kamag-anak mo? Next time na. Next time. Better luck next time. See poster and print out for details. And it so happen, yung relative na pumunta sa iyo at tumawag sa iyo, nanay mo. Ano? 2,000 lang, minsan lang. Eh, ang problema, wala ka ng kapera-pera at wala ka ng mga utang. Ano sabihin mo kinanay? Gagawa ng paraan. Anak, choppy ba din niya? Choppy. Choppy ba? Lipat lang ako. O anak, 2,000 lang. Wala ka ng kapera-pera at wala kang mautangan. Ano sabihin mo kinanay? Gawa ng paraan. Pilipino ka. Wala ka ng mautangan. As in, wala na. Sa na. Benta ko na lang kidney ko. 2,000. Check mo naman. Hindi, ano sabihin mo? Pag wala. Alam mo, pag sinabi mo wala, alam mo, marinig mo sa kabilang linya, ito. Matapos ang lahat. Ako nagpakain sa'yo. Ako nagpaaral sa'yo. Ngayon. Ano tawag niyo doon? Sumbat. Sumbat. Ang tawag doon is stress. At syempre, hindi mo maiiwasan, magkikita kayo tuwing Christmas, lalapit yan. Nay, paano naman? Damot, 2,000 lang. Ang makalimutan. No, again, no offense men, no? Ito talaga. Gusto niyo tumulong sa mga kamag-anak niyo? Yes or no? Yes. Mag-usap kayong mag-asawa at mag-budget kayo. Magkano ang kaya niyong itulong buwan-buwan?
Nagets niyo? Ito lang, ayaw ko makialam sa buhay mag-asawa niyo. Kung gusto niyo talaga maghiwalay kayo agad, di ba? Kasi nagkamali ka. Maglihim kayo. Ilihim mo yung tulong mo, ilihim mo lahat talaga. Para pag nagkabukingan, look at this, di ba? Punuhin din. Ang goal natin mapuno. Lalagyan mo ng tubig. Tama? Pero habang nilalagyan mo, hindi na pupuno dahil may butas sa ilalim. Ano gagawin mo? Ano po? Tapan yung butas. Tapalan butas. Common sense to eh. Tama? Pretend that this is the bottle of need. Bote na pangailangan. Kailangan natin ng pera. Gusto natin mapuno. Pag nag-retire tayo, puno. Di ba? Tama mali. Hindi nyo nahalata kahit anong dagdag ng overtime, kahit anong dagdag ng tip, kahit anong dagdag ng bonuses, kahit anong pumapasok sa pera, hindi na pupuno. Yes or no? Ano problema? Kulang pa kasi. Hindi, dagdagan mo kahit dagdagan. Ano problema? Yung nalagyan mo kasi may butas. The solution is not to add more money. The first solution is to patch the holes. Takpan mo muna ang butas bago ka dumiskarte. Kasi pag diskarte ka na diskarte na hindi mo tinatakpan ang butas, hindi mapupuno ka. Are we here? Now, gusto nyo malaman kung paano takpan ang butas? Yes or no? So ito po gagawin natin. The time right now, it's exactly 5 o'clock. Let's pause for a... Maubos. Sige nga, butasan mo. Hanggang bawas lang, di mo ubos. Ubos siya. Tama? So what do I mean? Bottle of need. Natandaan niya, bote na pangailangan. Kailangan natin ng pera. Kahit puno to. Puno to. Pero pag may butas, ubos siya. Ano ibig sabihin? Darating yung panahon, you will stop working. Tama? But you don't stop. So, yung nalagyan mo, may butas. Ano mo yan sa ipon mo? Ubus. Yun nga point. So, once na may ipon ka na, ang goal mo, hindi lang ipunin. Ang goal mo, padamihin at palaguin. Bakit? Para pagdating po ng panahon, kahit hindi ka na nagtatrabaho, may pera pa rin pumapasok. Sakto. They say active, passive, but I want to make it simpler. Basta ang goal mo, pag tumigil ka na sa katrabaho, kahit di ka na nag-work, dapat may pumapasok pa rin yung income. Mamalong ka lang, kahit kumikita ka ng milyon ngayon, pag hindi mo ginawa yan, ubus yan. Kahit ang kita mo maliit, ngayon, maliit lang, pero meron kang passive income, na pumapasok, tuloy-tuloy, hindi ka matutuyuan. Kasi ang mindset kasi ng Pinoy, one time, big time. Ang mindset ng mga mayaman, hindi one time. Ang gusto nila consistent. That's how Chinese think eh. Hindi balik kita, maliit, basta. Di ba? Volume. Dire-diretso. Kita mo, malaki nga, pero minsanan lang. Hindi ka naman minsan kakain eh. Araw-araw. Earn you. So, very, very important. How do you grow your money? You should learn how to what? Invest. Yun ang matuto ka talaga. Huh? Ang hirap naman. Mga stock market pa yun. Talaga. Yung friend ko, hindi siya nag-invest sa stock. Very common person siya eh. Probinsyano eh. Alam mo siya saan nag-invest? Sa probinsya. Bumili siya ng lupa, ng sakahan, at bumili siya ng palaisdaan. Mura lang din, di ba, sa probinsya? Yes or no? Yes. So, every 6 months, every quarter, meron siyang harvest dito. So, ngayon, ilan na yung income niya? Ilan na ngayon? Ilan na? 4. 1, 2, 3, 4. Yung friend ko employed sa PLDT, so siguro, sa palagay niyo, pag nag-retire sila, nag-retire siya, do you think it will make his life Easier. yes or no? Yes. Kaya nga, I just want to encourage you, don't ever think, empleyado lang ako eh. Empleyado lang ako. Hindi naman kasi yaman nila eh. Paano yun? Hindi palaki ang bahay ito eh. Hindi naman padami ang kotse eh. Ang importante, regular ang source ng ano mo, ng income mo. Nagets nyo? Even if you are normal employed, but if you know how to do this, you can retire comfortably. Again, for some people to make 50,000 pesos a month, that may be small, but if you're living your lifestyle mo, 20,000
1,000 lang, kumikita kang 50, gaganda buhay mo? Yes or no? Ulitin ko, lifestyle mo, yung gastusin mo buwan-buwan, 20 mil lang, pero kung pasok sa'yo 50, gaganda buhay mo? Yes, exactly. Aanin mo yung kalating milyon na income mo. Ikaw ang lifestyle mo, 700. Di utang ka pa. So by saying this,